Tututukan at uunahin ng Kamara na maipasa sa lalong madaling panahon ang mga panukalang batas na nasa ilalim ng legislative agenda ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ito ang tiniyak ng Kamara matapos ang kanilang pagbabalik sesyon kahapon, January 26. Ang detalye sa report ni Vel Custodio. Pagpapalakas ng hakbang kontra korupsyon. Yan ang isa sa mga tututukan sa resumption ng sesyon ng Kamara. Panahon na upang palakasin ang mga hakbang laban sa korupsyon. Panahon na upang bumuo ng sistemang magbibigay linaw sa pondo at magbabalik ng tiwala ng taong bayan sa pamahalaan. Hinimok ni House Speaker Bogie D. III ang mga miyembro ng Kamara na isang tabi ang pamumulitika at manatiling nagkakaisa sa paglilingkod sa sambayan ng Pilipino. Sa usapin ng pagpapatupad ng People's Budget, layunin ng Kongreso na palakasin ang oversight functions sa pamamagitan ng Joint Congressional Oversight Committee on Public Expenditures. Ani D, magsasagawa ang komite ng performance and audit validation hindi lamang sa papel kundi sa aktual na implementasyon upang tiyakin na ang pondo ng taong bayan ay nagagamit ng tama, sapat at makatarungan. Kaugnay nito, nakipagpulong si Speaker Bogie D. kay Department of Information and Communications Technology Secretary Henry Aguda para sa pag-develop ng isang application para sa Kamara na tinatawag na House Book. Katunayan niyan, nakipagpulong tayo muli kay DICT Secretary Aguda itong nakaraang linggo upang talakayin ang pag-develop ng app para sa Kamara na tatawagin nating House Book. With this app, House members and staff will be able to monitor committee roll calls, track the numbers of votes, and manage the huge volume of documents, and among others. The goal is fully digital and paperless Congress that is faster and more efficient. These are only the initial steps toward a House that is transparent, accountable, and worthy of the people's trust. Ang naturang app ay isa sa mga hakbang para sa transparency at accountability. Samantala, sinabi ng House Speaker na bukas ang Kongreso upang talakayan ng matagal nang iniiwasang diskusyon, kabilang ang Anti-Political Dynasty Bill. Bubuksan natin ang diskusyon na matagal nang iniiwasan. Kabilang dito ang Anti-Political Dynasty Bill. Alam kong ito'y sensitibo at personal para sa ilan, maging sa aking sariling pamilya. Ngunit kung seryoso tayo sa reforma, kung ang hangad natin ay patas na pagkakataon para sa lahat, we must have the courage to talk about it, honestly, openly, and with sincerity. Ani D, kung talagang hangad ng Kongreso ng seryosong reforma at ng patas sa pagkakataon para sa lahat, buong tapang dapat nilang pag-usapan ng Anti-Political Dynasty Bill ng tapat at may sinseridad. Vel Custodio, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.